Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng listeners, viewers. My name is Paulo Javellana. I am a blind inspirational speaker. I am a blind motivational speaker. And I am your host. Welcome to I Am Possible by Makikiraan Lang Po. I do this every Monday, 1 to 2 p.m. So yun, magandang hapon lahat sa inyong lahat. Sa lahat na nakikinig sa buong Pilipinas and outside the Philippines, mga OFWs, magandang hapon sa inyong lahat. We have a very special program today. Okay, so mamaya ipapakilala ko sa inyo yung special guest natin. Not one, not two, but three special guests. Mga nagagandahang mga babae. Ngayon po, makikilala niyo po maya-maya. Mamaya ipapakilala ko po sa inyo. Bago po tayo mag-umpisa, ang title po ng show natin today is They Got Strong Mamas, A Blind Love Story. Through the program, malalaman kung bakit They Got Strong Mamas, A Blind Love Story. Kwento natin sa sobrang special na mga panauhin na makikiraan lang po. Before I begin, before tayo mag-umpisa, shoutout muna. Shoutout sa chief ng EFI, Chief Station, Chief ng Francisco Motors Corporation kay Sir Elmer Francisco. Magandang hapon, sir. Shoutout din sa napakagwapo, napakabait na technical director ng EFI Jeep Station kay Sir Adrian Reyes. Magandang hapon, sir. Shoutout po kay Sir John V. Javier. Maraming salamat, Sir John V. Kamusta kayo, Sir John V? Sa co-host din, magandang po kay Ma'am Cruzet. Magandang hapon, ma'am. Siyempre, shoutout sa napakaganda, napakabait na asawa ko kay Pia Avellana. Magandang hapon na. I love you. Sa anak namin kay CH. I love you. Kay MJ na tumutulong sa technical side namin dito sa Baguio City. Magandang hapon. Kay Mama Grace, Papa Ronnie, sa Permata family, Javellana, Madyalak family, mga De Castro, family Azul, Kapati. Magandang hapon sa inyong lahat, buong Pilipinas, outside the Philippines, mga relatives. Kay Tita Mads, Javellana. Magandang hapon sa iyo. You're listening, watching Tita Mads. Magandang hapon. Just tune in sa program natin today. Thank you sa support, sa generosity mo, Tita Mads Javellana. Magandang hapon sa Javellana family. So yun. Okay, start na tayo. Okay, so sa sobrang special, nakaka-excite ang program na to. Sobrang privilege na makasama ang tatlong mga babae na ito ngayon na naandito sa programa natin ngayon. Meron tayong isa-isa ko sila ipapakilala sa mga listeners, viewers ng I'm Possible by Makikiraan Lang Po. So bago ko sila pakilala, story lang, background lang, 2 generation po ng mga babae ang mapapakita natin ngayon. So may isa po na nasa abroad, isa nasa Manila sa Rizal, and isa nasa Baguio City. So umpisahan ko sa pinakabata muna, papakilala ko po sa inyo sa mga viewers na ano po ito, nasa abroad. So, reported po yung first guest natin from New Jersey. Pakilala ko po sa inyo si Mrs. Maria Asuncion Manyalak Kapati. Magandang hapon, Ma'am Chong. Chong po ang nickname ng first guest natin from New Jersey. Magandang hapon, Ma'am Chong. Magandang hapon din sa inyong lahat. Kung naimbita dito ni Paulo. Maraming salamat. Yes po. Kumusta po ang weather dyan ngayon sa New Jersey? Malamig. Siguro mas malamig pa sa Baguio. Winter na. Hindi pa nag-i-snow. Hinihintay ko mag-snow. Siguro mga middle of December pa yan. Mag-i-snow na. Yun. Tapos, anong oras po dyan sa inyo ngayon? It's 9:50 p.m. 9:50? ng Tuesday ng gabi. So ahead kayo ng 13 hours. Ay, opo. Magandang gabi po sa inyo. So, yun po. Tapos ang next guest natin po, standby lang po, Ma'am Chong. So next guest po natin, ang susunod po, pakilala ko naman siya from Baguio City naman. Isa po siyang mamaya, ito na lang niya kung mga tungkol sa buhay niya. Pakilala natin from Baguio City, si Ma'am Emilia Avellana. Ang tawag po sa kanya si Tessie. Si Ma'am Tessie. Magandang hapon, Ma'am Tessie. Magandang hapon din sa iyo, Paulo. Salamat sa invitation sa araw na ito.
sa hapong ito. Privilege, opportunity ng isang privilege ng I'm Possible by Makikaraan lang po na makasama kayo dito sa programa kayo ni Ma'am Chong. Lastly po, ang pinakabata sa Tres Marias, ang pinakabata, ipapakilala ko po sa inyo. Siya po sa pinaka-special na bisita natin ngayon. So this is the second Monday of December para sa I'm Possible. So itong programang ito, hindi po ito Mother's Day, patungo tayo sa Pasko, pero makikita niyo, malalaman yung story kung bakit namin inimbitahan ang tatlong mga nagagandahang mga babae na bisita natin. Yung pangatlong bisita po, ang pinakabata sa kanila. Pakilala ko po sa inyo from Cainta, Rizal naman. So kita niyo po, all over the Philippines tayo, from Baguio, Cainta, and all over the world, from New Jersey. From Cainta, Rizal, si Ma'am Trinidad de Castro Corleto. Ma'am Trinidad Corleto. Magandang hapon po. Ang nickname niya po. Yes, magandang hapon po, Ma'am Trining. Kumusta po kayo? Good afternoon. Good afternoon, Paolo. Yes po, kamusta po? Thank you very much for inviting me here. Yes po, yes po. Kami po, sobrang privilege na makasama kayo sa program ngayon. Kayong tatlo po. Okay lang magkwentuhan lang tayo tungkol sa mga experiences sa buhay, kung bakit kayo naging strong na mga mothers. So, umpisahan natin. Sa pinakabata muna tayo mag-umpisa kay Ma'am Chong. So, Ma'am Chong, question po, Ma'am Chong, sa New Jersey, kailan po kayo dumating sa Amerika? 1984. Wow, ang tagal na. Pero galing muna akong Canada for 6 months. And then, kasi nasa New York na yung mother namin. Kaya, siguro after 6 months, sumama na ako sa mother ko. At from there, tuloy-tuloy nasa US na ako. Ang mother niyo po si Lolita. Lolita de Castro. Yes. Opo. So, 1984, kung okay lang po sa inyo, ilan taon po kayo nung 1984? 20 years old. 20. Sa mga viewers po, kung nakikita nyo sa screen, si Ma'am Chong, kita niyo naman po, 20 years old siya ng 1984. So, kung kukumpitin po, wala po sa itsura niya ang edad niya. Kung nakikita niyo po, yan po ang carbon copy ni Mikey Coangco, si Ma'am Chong. Di ba? Binibilang kita, Ma'am Chong, i-send ko na lang sa inyo mamaya. Oo. So, yun po, ano pong... Baka ma-discover pa ako. Yun, pwede pa. Ano pong naging work niyo sa US? Ngayon po, ngayon na lang tayo. Fast forward na tayo. Ano pong work niyo ngayon sa New Jersey? Trabaho ko dito, it's executive assistant sa isang president ng Northeast Region of Humana. Humana is a managed healthcare provider. Ayun, kakakumpisa ko lang. I used to work sa Merck. It's a pharmaceutical. Working also na admin assistant for different leaders. Apo. Kamusta po pala dyan? Ang crisis, ang pandemic dyan sa lugar niyo po? Di ba naging ng New York? Oo, so far mataas ang positive ng COVID lately, pero ang maganda, wala namang number of deaths na tumataas. So, ang pinag-aaralan na lang kasi yung mga hospitalization, yung rooms, kasi marami na naman ma-hospitalize. So work from home po kayo ngayon? So far I'm still working from home since nag-start yung lockdown noong March. And I guess it works best kasi at least hindi ako lumalabas. I guess very concerned tayong lahat safety natin. Yes po.
Ay, yun lang. Kung lumalabas man siguro yung necessity lang. Grocery, and siguro for weekend, Sunday mass. And yun lang. And visiting my children. Yes po. So, yun. So pasok po tayo dun sa children niyo. So, ang husband niyo po ay si... Husband ko si Erwin Noel. Nandito rin siya. So, siya yung lagi kong... Siya yung tumutulong sa akin. Kumbaga, inaasikaso niya ako mabuti, pati mga anak namin. Galing, ang sweet ni... Very supportive. Very supportive. Ayun. Talagang privilege kayo, nagkaroon kayo ng napaka-supportive na husband. Tapos, regarding sa mga anak niyo po, sa mga children, nabanggit niyo mga children po, ilan po ang anak niyo? 2 sila. 2 boys. 2 boys. Mga ilang taon na po? Yung eldest ko is 29 years old. He turned 29 noong September 28. Yes. And then yung youngest ko nung 26 nung February. Apo, anong mga pangalan nila? Yung eldest is Jeremy Christian. Second is Jason Philip. Wow, Jeremy Christian and Jason Philip. Diyan na po sila lahat pinanganak sa Amerika. Dito na lahat sila pinanganak sila sa New York University Medical Center. Buti na lang po kayo ang ini-interview ko nagtatagalog. Pag sila ang kinausap ko, baka hindi ako makapagsalita. Nakakaintindi naman ng Tagalog pero hindi sila makakapag-communicate. Hindi sila makakasagot agad ng in English. Parang informulate muna nila sa mind nila yung ilalabas nilang Filipino word. Yes. Okay. Balikan ko kay Tito Chong, lalo na dun sa mga anak. Balikan ko muna kayo. Pasapin ko muna yung mga ibang bisita natin, ha? Okay, great. Yes. Okay. Pasok tayo kay pasok natin si Ma'am Tess. Magandang hapon, Ma'am Tess. Magandang hapon din sa iyo, Paulo. Sir Paulo. Ng isang dual citizen. Nakikinig po ako ng dual citizen. Si Ma'am Tessie po. Tsaka si Ma'am Trini. Ewan ko, si Ma'am Chong, dual citizen na rin po ba kayo? Di pa. So si Ma'am Tess po, tsaka si Ma'am Trini, dual citizen. Ang dual citizen sa mga listeners po, sila po ay Filipino citizen. At the same time, senior citizen na po sila. Oo, tama. So, kamusta ang buhay, Ma'am Tess, sa Baguio City? Dito sa Baguio, simple lang kasi ang buhay dito. Ngayon, malamig ngayon dito. Maaring hindi kasing lamig na ibang lugar. Pero para sa akin, dahil asthmatic din ako, malamig na sa akin to. Kaya kailangan laging naka-jacket. Simple living lang kami dito. Taga Baguio ba talaga kayo? Hindi. From Cubao kami, Manila, na nag-migrate lang dito. Mga anong taon yan nag-migrate kayo ng Baguio? 1990. Actually, inabutan na kami ng earthquake dito. The strong earthquake na nangyari sa Pilipinas noon, dito sa Baguio City. So naranasan namin 'yon. Sige, mamaya balikan natin yung mga buhay Baguio mo since 1990. Matanong ka, ilan ang anak niyo po? Meron akong 3 anak na puro lalaki. Gwapo po ba lahat 'yan? Oo, puro gwapo 'yan. 3 lalaki. So si Ma'am Chong kanina nabanggit niya kanina may 2 siyang anak, 2 lalaki. Sa inyo naman may 3 kayong anak, 3 lalaki. Oo, tama. Lahat may pamilya na, malamang. Puro sila may pamilya na. Puro meron akong 8 na grandchildren. Wow. Hindi halata sa itsura niyo na may 8 kayong apo, ha? Wow, salamat. Sige. Mamaya, balikan natin, pagkwentuhan natin yung mga tungkol sa mga anak mo, sa mga apo. So yun, mga kaibigan, dito si Ma'am Chong, kapati from New Jersey. Meron siyang 2 anak with a very supportive, loving husband, si Sir Erwin Kapati. Meron siyang 2 anak, si Jason and Jeremy. 2 lalaking anak, si Ma'am Tessie naman. Meron siyang 3 anak na lalaki. So both meron silang mga anak puro lalaki.
Mamaya po, kaya ako binabanggit, nag-reiterate ako ng mga anak nila, mga lalaki. Mako-connect po natin yan sa story natin mamaya. Pinagdudugtong-dugtong lang po natin. So punta po tayo ngayon sa pinakabata natin bisita, pinakamaganda sa kanilang tatlo. Siguro hindi tatanggi yung dalawang bisita natin, si Ma'am Chong and si Ma'am Tessie, na yung last na tatawagin ko, papakilala ko siyang pinakamaganda sa kanilang tatlo, di ba? So pakilala po natin from Cainta Rizal, si Ma'am Trining Corleto. Magandang hapon po, Ma'am Trining. Yes. For you. I'm here living in Cainta. Yes, opo. I recall me training. For your information, I've retired from my office in the accounting department of Malacanang, Office of the President. I retired last year, 2000, the year 2000. Year 2000, so 20 years. I've been working in accounting. I've been working the accounting department in Office of the President for 42 years. And I retired. So 42 years, I retired last 2000. Wow. I'm here staying in Cainta. Cainta. So, retired na po for 20 years. 42 years. 42 years kayong nag-work. Yes. Tapos 2000, yes. Opo. Kamusta po ang Yes. buhay ng retiree? Kamusta po ang life nyo as a retired government employee? Kamusta na po ang retirement? Government employee for 42 years. Yes po. Right now po, if you may allow, ilang taon na po kayo ngayon, Lola Trining? 86. Wow, 86 po. Malakas pa. Yeah. Grabe, sobrang blessed na blessed. Awan ng Diyos. Lord. Matanong ko po, ilan po ang anak niyo po, Ma'am Trining? Dalawang lalaki. Dalawang lalaki din. Sino po yung mga mga pangalan ng mga anak niyo? Osilito, the eldest is Osilito. He's in Toronto, Canada at present. Canada, yes. And the youngest, because there are only two, Richard, the name is Richard, is here living with me. Si Richard Corleto. He's the one taking care of me at present. Wow, ang bait both naman sila. Si Joselito Corleto nasa Canada and si Richard Corleto nandyan sa Cainta, kasama niyo po. Yes. Apo. So yun apo. Mga viewers po, so narinig niyo po si Ma'am Chong. She has 2 children, both boys. Si Ma'am Tessie naman, she has 3 children, lahat po boys. And si Ma'am Trining or si Lola Trining po, she has 2 sons. So yun po, kita niyo po, lahat po sila puro anak na lalaki. So doon natin papasukan ngayon yung kwentuhan natin ngayon. So doon po sa mga kwento po natin, papasukan po natin sa mga boys. Bakit ko po ine-emphasize yung mga boys? So ang story po natin ngayon, meron po sila, lahat po sila, they have one thing in common po sa kanilang tatlo po. Sa mga bisita natin, they have one thing in common. Kung ano po yun, kung anong common po sa kanila, doon po sa story natin, a blind love story. Bakit po a blind love story? Sa background po na ginawa namin ng I Am Possible by Makikiraan lang po, tatlo po sila. Lahat po sila may mga anak na lalaki and lahat po ng mga anak na lang lalaki, mga visually impaired. From Ma'am Chong, from Ma'am Tessie, and from Lola Trining. Lahat po ng mga anak nila, may mga anak po sila mga visually impaired. Kung tatanungin niyo kung bakit, mamaya po, malalaman natin yung story po. Alam po natin, start tayo sa pinakabata. Kay Lola Trining. Lola Trining? Yes. Apo, nabanggit ko po, meron po yung mga anak na visually impaired. Bawat isa po sa inyo may mga story to tell sa mga anak na may mga visually impaired. Kayo po, yung mga anak nyo po, both po pa sila visually impaired? Ma'am Trining?
Yeah. Apo. Yung mga anak niyo po ba both visually impaired? Yes. Both of Sige them. po. Pag-usapan lang natin konti. Anong age po lumabo ang mata ng mga anak niyo po? Start tayo. Sino po nauna? Sino nauna lumabo ang mata? Ay, hindi ko malaman kung alin ang una. Parang unti-unti lang. Opo. Nauna po ba yung panganay? Not bigla. Hindi naman bigla. Mm-hmm. Little by little lang. Ano po yun? Teenager? Ha? Teenager po lumabo ang mata nila? Hindi naman yata. Sige po. Basta bigla na lang kwento niyo po konti yung mga pangyayari na lumalabo na mata ng mga anak niyo. Bigla na lang na lumalabo ng unti-unti habang nasa school. Mm-hmm. Hindi na niya mabasa. Apo. Yung panganay, hindi niya mabasa. Kaya nag-aral na lang siya sa Braille. Braille, opo. Kaya nakatapos din siya ng high school dahil sa Braille. In fact, valedictorian pa nga siya. Galing. Sa PNSB. Philippines National Blind. Yung panganay, paano po yung bunso niyo? That was 1991 nga tayo. Okay. Tapos in the second, yung bunso naman, nakapag-aral pa siya sa PNSB. Dito sa Quezon City. Yes po. Fourth year na siya, marketing. One semester na lang, is graduating, only one semester na lang. All of a sudden, sabi niya, Mami, hindi ko na mabasa. Sabi ko, you go in front, you read blackboard para mabasa mo. Unti-unti na rin daw, hindi niya mabasa. So, stop. For one semester na lang, he is graduating for marketing. Nag-stop na siya. Opo. And siyempre, dinala namin the same as the elder. And the same sa mga different doctors, mga specialist sa mga doktor, Dr. Naval, Dr. Bailey, doctors na po. Then sa mga, after sa doctor, we went sa mga albularyo. Alternative, yes. Province, yes, in the province of Pangasinan. We keep on going there. We did not stop. We went to different provinces. Then, po sa inyo, nung time na nakikita niyo na malabo both yung mga mata ng mga anak niyo po, both yes. Sir Lito and Sir Kiki. Paano niyo po natanggap? Paano niyo na-accept yung fact na yung mga anak niyo po lumalabo yung mga mata? How did you accept po? Paano niyo po natanggap? Mas siyempre, mahirap talaga. Dalawa na blind sila. I just keep on praying to God. I even ask questions to the Lord. Yes. Sabi ko pa, why Lord? Why my son? Siyempre, isang ina na dalawang anak. Kaya, question ko si Lord. Yes po. Pero masama rin naman. Sabi nga nila, huwag mong questionin si Lord. Kaya I just pray. Until now, I'm still praying. I'm still praying, wishing that there will be a miracle that will happen to my two sons' eyes. Yes po. Still, I don't stop praying until now. Yes. My 86 years old now. Yes. That I wish. Yes.
I wish that something will happen to their eyes. Yes, tama po. Talagang I can't sleep. I always wake. I'm awake every night. Maski ngayon, I sleep around 12 o'clock, 1 o'clock in the morning. Yun. Tama po. Talagang we're all hoping for miracle. Sige po. Yun. Mamaya, balikan ko po yung story nyo, Lola Trining, sa mga anak nyo na yan po, nabanggit nyo nga na until now, you're praying, hoping for miracle at the age of 86 years old. Maasa pa rin po kayo na miracle na kahit pa paano makakita. So yun po, sa mga listeners po, yung nababanggit po ni Lola Trining, mga anak niya, si Ricky and Lito na lumabong mata. Basically po, yung mga pinag-usapan natin, same case po, lahat ang mga sakit ng mga anak nila po, lahat po is sa optic atrophy or Leber's hereditary disease. Yung Leber's hereditary disease po, mga kaibigan, yan po walang cure, walang surgery, operation, or even gamot para makakita ulit. So once pag tinamaan po, wala na po, yun na po. So walang cure. Mamaya po, marinig nyo from Philippines hanggang States, kung even sa States, wala pong cure. Mamaya po, malaman natin kay Ma'am Chong. So punta po tayo kay Ma'am Tessie. Ma'am Tessie, andyan pa po kayo? Yes, Sir Paulo. Yes po, yun. Pakwento naman po tungkol sa mga anak niyo. Sa mga anak niyo po, kagaya kay Ma'am Trining, meron siyang 2 anak. Both sons niya po, both tinamaan po ng Leber's hereditary disease or optic atrophy. So both of her sons po, both of them are visually impaired now. So sa inyo naman po, sa mga anak niyo po, sino po lahat po ba tinamaan ng Leber's disease na ito, itong hereditary disease? Hindi naman. Yung aking panganay na anak, hindi, maliwanag ang kanyang mata. Yung pangalawa, si Francis Joel, nung maliit, parang dumadaing siya na hindi siya makakita. Nahirapan siya magbasa sa school, na ganyan. So, pinacheck namin ang mata niya. So, binigyan siya ng eyeglass. And then, through that eyeglass, nakatulong siguro sa kanya, sa batang yun. So, when he was only parang 8 years old or 10, gumagamit ng eyeglass. Pero dumating yung time na parang wala rin yatang silbi sa kanya yung eyeglass. Biglang inalis na lang niya, hinahanap namin, wala, siguro tinapon niya na ganyan. And so meron din siyang konting malabong mata niya na ganyan until now. But pinakamalabo, visually impaired na anak ko is yung si Paulo, yung youngest. After nakatapos siya ng elementary, high school, and college dito sa SLU, Baguio, nakagraduate siya. Nakapasok sa isang magandang work, Smart sa Manila, and then from there, tumatawag na siya sa akin na nahirapan na siyang makatingin, nahirapan na siyang makakita, nahirapan na siyang magbasa. So, nahirapan na siyang sumakay mag-isa sa bus, na ganyan. And so, pina-check up namin siya. So, yun, ang sabi nga ng doktor is atrophy, sa kanyang mata. So, walang lunas. And so, that was the time na nasa Maynila siya, inakyat na namin siya dito sa Baguio. Siya yung bunso na visually impaired na anak ko rin. Paano niyo po natanggap yung mga pangyayari sa mga anak niyo po? From Francis, dun kay Paulo, paano niyo natanggap? At first, masakit. Hindi ko matanggap, no? Na ganyan na yung aking mga anak may depression sa mata, which is ang mata pa naman ang pinaka-importante sa lahat. Then si Paulo, siya yung nakagraduate. Ang aking, siyempre bilang ina, naghahangad ako, nagdidream ako na maging maganda ang kanyang future. Pero siyempre na-depressed siya. At lalo na ang isang ina. I am a single mom. So, hirap akong mag-adjust na parang
na mahirap kong tanggapin sa umpisa. And even now, ang nakapagbigay lakas loob sa akin is continue praying, holding on God's promises that one day everything will be all right. He will be healed. For God is good. Galing sa Panginoon ang mata niya. So, ang Diyos din ang magbibigay ng liwanag sa mata niya. Yes. Yes. Narinig ko natin from Lola Trini na she's still hoping for a miracle. Kay Ma'am Tessie naman, para sa mga anak niya, she's holding on sa promises ni God. So both of them talagang nakakling unto the Lord sa mga promises, sa hope, miracle, na someday, yung mga anak nila na lumabo mata na sa conventional, traditional medicine, wala daw lunas, walang cure. But kay God, they're hoping na someday, na baka bumalik ulit ang paningin ng mga anak nila. So, punta naman tayo kay Ma'am Chong. Ma'am Chong? Yes, I'm here. Hello, yes sir. Naman po, grabe. Parang tanghaling tapat po, medyo ang bigat po ng story natin, medyo makabagbag damdamin ng mga ating mga napag-uusapan ngayon. Sa inyo po, sa kung okay lang po sa mga anak niyo po, paano experiences na naranasan niyo po doon sa mga anak? Both po ba sila or isa ano po bang experience doon sa pagiging visually impaired ng mga anak po? Actually, nag-umpisa muna kay Jason, yung youngest ko. He was 6 years old. He was in school. Mm-hmm. Actually, nakita ko siya, ang lapit-lapit niya sa TV, nanonood. Mm-hmm. And then, at the same time, gumagawa siya ng homework. Dikit talaga yung mukha niya sa paper. Yes. So, I got so worried. Sabi ko, ano kaya nangyayari? So, akala namin, akala lang namin, baka kailangan magsalamin. So, we went to different eye specialists, yung mga ophthalmologists, yung pediatric ophthalmologist. So, inobserbahan siya hanggang sa binigyan kami ng reference na kailangan magpatingin na iba pang specialista na para nga sa mata niya. So, mahirap tanggapin. Akala ko kasi magagamot ng eyeglasses. Yes. So, since we have also background, yung eldest brother ko also, si Mano Edmond. Yes. May same case din, visually impaired and legally blind. So I got so worried and hoping na sana hindi mangyari yung iniisip namin na to lose the vision. So it also started one eye after another, left eye muna, and then right eye. As a family, we began to be stronger, and I don't want to pakita sa kanya na umiiyak ako or malungkot kasi masakit eh. So hanggang sa yun na nga, nakakita kami ng specialista. So sinabi rin niya yung case kasi binigyan ko ng history natin, family history. Yun nga, it's optical Leber-Ritz hereditary optic neuropathy. So ganun din, no medical cure. That was 2000. So since even now, wala pa rin cure. Parami silang puro research, pero wala pa rin valid na medical cure. So yun ang kinakasaya ko na rin, at least matatapang, malalakas ang loob din dalawa kong anak. And then, nangyari, sumunod si Jeremy, hindi ko ina-expect kasi yung eldest po yan. Yung eldest ko, kasi every year since lumabo yung mata ng youngest ko, every year ang yearly treatment nila, ophthalmologist, yung eye examination. So kung ano man yung treatment nung youngest ko, is the same thing for Jeremy. So when he was 13 years old, ganun din, nagre-reklamo rin yung eldest ko na lumalabo daw yung kanyang left eye and then the right eye. In a span of 6 months, ganun, nawala yung kanyang central vision. So only peripheral vision lang ang nakikita niya. Yeah.
So, masakit. Bilang ina, gusto natin sumaya ang mga buhay or ang future ng mga anak natin. Umiyak ako sa gabi. Lagi ko rin panalangin sa Diyos na I'm hoping divine intervention na makakita sila. Yun lang ang ating Panginoon, doon lang tayo lumalapit. Yeah. He's giving me all our strength and trust in Him, in the Lord, in the name of Jesus. So, I guess maswerte ako, nandito kami sa States kasi maraming tumutulong, mayroon government na nagpa-facilitate ng mga special government like rehabilitation or vocational that they will teach them. Pati Braille, natuto sila. They've learned independent lifestyle. Both of them now they graduated college, and my youngest si Jason was valedictorian since elementary and high school. Si Jason. Yun po, parang sa inyo po sila mga anak niyo valedictorian, high school, college, pag-graduate. Kay training po, nag-valedictorian din despite of yung handicap, nag-valedictorian pa yung anak niya po. Kay Ma'am Tess naman po, yung mga anak niya, yun nga, hindi nga nag-valedictorian, pero mga artista naman yung kay Ma'am Tess. Lang po. Pinapasaya ko lang, medyo mabigat na kasi yung kwentuhan natin ngayon. Anyway, hindi na ako magko-commercial break. Ituloy-tuloy na po natin para mahaba-haba ang oras natin. Yun lang, hinga lang tayo konti, medyo malalim, medyo mabigat po yung stories . So doon sa mga listeners, narinig niyo po yung stories ng bawat isa. So yun po, para ma-connect po natin sa bawat isa, kagaya na nabanggit ni Ma'am Chong, meron siyang isang brother, si Ed Manyalak, na visually impaired din. Yung mga anak ni Ma'am Chong, both visually impaired. Kay Ma'am Tessie, si Francis, lumabo ang mata ng bata. Merong anak siyang si Paulo na visually impaired. Yun, nagtuloy-tuloy. Kay Ma'am Trining, both of her sons visually impaired. Ngayon po, both visually impaired na. So, yun po, makikita nyo. Kung i-connect ko po ngayon, idugtong natin, si Ma'am Trining po, De Castro Corleto, siya po ang auntie, tita, ni Chong and ni Tessie, ni Ma'am Chong and ni Tessie Havellana po. Tita nila si Lola Trining. So si Tessie and si Chong po, ang nanay nila si Lola Lolita Manyalak po, kapatid po ni Lola Trining. Sa family po nila, ang carrier po ng sakit na liver disease or optic atrophy, liver hereditary disease po, ang carrier po mga babae sa family. Kung mapapansin niyo po, mga lalaki po ang tinatabaan sa family. Carrier ng mga babae na tatamaan po ang mga anak na lalaki po. So yun po, sa mga listeners po, si Tessie, ang anak niyang Paulo na binabanggit niya, ako po yun. Ako po si Paulo na legally blind, visually impaired. Ako po yung anak niya. Si Ricky and si Joselito na nasa Canada, si Ricky na nakasama ni Lola Trining, mga tito ko po sila. Si Edmond na binabanggit ni Ma'am Chong, yun po, kapatid nila po yun, tito ko po yun. And si Jason and Jeremy, mga pinsan ko po, na nasa States. May isa pa po kaming tito, si Erwin Azul. Yun po, visually impaired din po siya. So all in all, we're 7 in the family po na tinamaan ng gantong sakit. Actually, 8 na tinamaan ng gantong sakit po. So yun po, moving forward, gusto ko pong marinig po. Start tayo kay Lola Trining. Lola Trining po. Lola Trining, tanong po, moving forward po tayo. Paano niyo po pinakita yung love? Kagaya po ng nasa title natin, A Blind Love Story. Paano niyo po pinakita yung love sa mga anak niyo na naging visually impaired na? May special attention po ba? May pagkakaiba po bang ginawa kayo para ipakita sa kanilang pagmamahal niyo bilang isang ina sa mga nabubulag o nabulag niyong mga anak na? Lola Trining? Lola Trining. Sige po. Kay ano muna tayo? Kay Tessie. Ma'am Tess? Yes. Paano niyo pinakita yung pagmamahal sa anak niyo, mga anak niyo na nakikita niyo nabubulag na ng isang ina
na alam natin kung titingnan natin yung sakit ay nanggaling sa inyo sa mga babae na napasa sa mga anak. Paano niyo na napakita na inalagaan yung mga anak niyo? Paano yung may special treatment ba? May mga iba bang kayong ginawa para may pakita yung pagmamahal? Yung suporta? Siyempre doon kay Paolo na ikaw ngayon. Tinausap ko yung dalawang anak ko na yung si JJ at si Jojo na lahat kayong tatlo pare-parehong pagmamahal ko, pero pinaunawa ko sa kanila na since merong iba ang sitwasyon ni Paolo, dapat unawain namin siya. Ibigay ang pagmamahal, buong pagmamahal. Kaya bilang ina, nag-iisang ina, ibinigay ko ang pagmamahal ng parang isang ama at isang ina para sa kanya. Pag-aalaga, sa umpisa ng kanyang, alam ko yung dinadaanan niya, kuminsan gustong sabihin ng isang ina na, sana ako na lang ang ganon. Hirap para sa isang ina makita ang anak niya na hindi makita kung asan ang kutsara, aabot mo sa kanya. Asan ang tubig, ibibigay mo sa kanya. Maaaring hindi niya nakikita, pero lumuluha ang isang ina para sa sitwasyon ng kanyang anak. Sa puso ng isang ina, buong puso, binibigay ang pagmamahal para sa kanyang mga anak na ganito. Ang sitwasyon. Kung sana isang lagnat lang, pwedeng makuha ng isang paracetamol. After 2 days, wala nang lagnat. Pero ito hindi. Parang kailangan, miracle lang ni Lord ang talagang makagagamot para sa mata ng aking anak na ito. Pagmamahal, buong pagmamahal ang binibigay namin sa kanya. Ng buong pamilya. Hindi lang ako. Dahil naunawaan siya ng buong pamilya. Pati na mga pamangkin niya, nandoon para umalalay sa kanya. Iyon, siguro. Mababaw ang aking luha. Madali akong umiyak. Sige. Naintindihan na yung mga namin ng lahat ng mga viewers yung pinagdadaanan ng isang ina na hindi nyo kagustuhan kung ano nangyari sa mga anak nyo. So naintindihan namin yung pain. Sabi nyo nga, kung masakit sa anak na nabulag, mas masakit sa ina. Kasi ang mga ina, ang gusto lang yan is they want the best for their children. So yes. Yun ang nararanasan ng isang ina. Nakikita nilang dumadaan sa isang pagsubok o matinding pagsubok ng mga anak, lalo na yung pagkawala ng mata. Nabanggit nyo nga, isa sa pinaka-importanting sense sa mata. Pagka naman ka ng paningin, parang parang baldado ka na. Kailangan mo ng tulong, suporta ng ibang tao. So, balik tayo kay Tita Chong. Yun, so pwede ko nang sabihin Tita Chong. Nakilala na kayo ng mga viewers. So yun po, paano growing up, yung mga bata, so from the States, nakwento nyo nga na lagi regular and check-up. No? So talagang gaano kayo paano kayo yung pagiging strong nyo po? Gaano nyo kailangan ipakita na talagang strong kayo sa mga anak nyo? Na kaya po, kung kagaya ng nabanggit ni mama, ni mother, na alam niya sa kanya nang galing yung sakit. So yung pain niya, na parang hindi naman kagustuhan nila Jason, Jeremy, yung situation. So paano nyo ipinakita sa kanila? Yung pagmamahal, yung love ng isang ina. May difference po ba? Walang difference. Lahat, siguro 110% ang buong pagmamahal namin sa dalawang bata. I guess since may family history kasi nangyari sa akin, nakwento ko rin sa mga anak ko yung ikaw, tsaka yung iba pang mga pinsan natin kay Auntie Trining, si Lito Enrique. So naintindihan nila yung sitwasyon. Ang masakit lang, hindi ko sinasabi sa kanila na baka sinisisi nila akong dalawa. Kasi bakit ganitong nangyayari sa kanila, hindi naman nila kagustuhan ito. And iniiyak ko na lang sa asawa ko. Sabi ko, siguro, bakit ganito? Minsan, biniblame mo rin si Lord God na bakit ganito nangyayari sa aming magpipinsan, sa aming magkakapatid.
wala naman kaming ginagawang masama sa mga ibang tao, hindi naman kami nananakit. Yung maganda ang patungo namin sa ibang tao. So I guess ito ang destiny and plan ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, kay Manang Tessie, the training, at kay Auntie Purita. Siguro na lang ang patibay na lang ang pagmamahal namin sa mga anak natin lahat. Kung ano man sinabi ni Manang Tessie, sana nga bakit nangyari sa mga anak namin. Sana ako na lang yung nanay. Kasi syempre marami silang pangarap eh. Yung mga anak ko si Jeremy gusto daw niyang maging pilot. Gusto daw niyang mag-drive ng kotse, ganyan. So nawala yung mga gusto niyang gawin. Gumagaling na siya sa basketball, sa sports, sa baseball, sa basketball, tapos sa swimming. So biglang nawala yung mga sports na yon. May moment talagang super depressed siya. Parang ayaw niya nang lumabas ng kwarto or minsan po sa eskwelahan, apakalungkot. Parang I guess siguro matibay din. I guess I believe in the two my children. They're very strong-willed. Yung determination nila hindi nawala. I guess they prove to themselves na they're not different from other children. They want to be considered as normal child. Yes. They both went to a regular school dito sa New Jersey. May mga helping assistant lang sila na being provided by the school, by the government, to help them with their schoolwork, to guide them. Pero hindi naman sila tinuturuan ng mga answers sa mga homework. So they still do it on their own. I guess and then at the same time matatalino mga bata. I guess nagbahan sa asawa ko. Ako siguro full support sa kanila lahat sa school work nila, sa school days nila, sa mga daily life nila, parang lagi kong binabantayan. Sabi nga nung asawa ko, nagsiselos na siya sa akin kasi mas priority ko daw yung dalawang bata kaysa sa kanya. Sabi ko, mas may needs yung dalawang bata. Kailangan nila ako, or kahit hindi nila ako kailangan, lagi akong nagbibigay ng tulong, kumbaga spoon feed. Kung kailangan. Maski na sila ngayon 29 and 26, minamandate ko pa rin yung kanilang email, kanilang bank account, kung may mga nakakalimutan sila. So ako pa rin para akong sabihin mo, para na rin akong assistant nilang dalawang bata. Ayan, stage mother kayo, stage mother. Oo. Tapos, ayun, I'm just very happy si Jason since elementary, high school, valedictorian siya. Siya yung nagbigay siya ng speech, napakaganda, nakakaiyak na may comedy. And I'm very, very proud of him. Yeah. Para akong nanay na kailangan ko isigaw sa stage. Anak ko yan kasi valedictorian. Tapos tuwa. Tapos naka-t-shirt pa ako at nagpagawa ako ng t-shirt na picture niya. Siyempre, valedictorian high school. I guess sabi ko, wala akong pakialam sa ibang tao ko. Ano sasabihin nila? Basta masaya ako sa ako. So I guess siguro yan ang role ng mother. Parang stage mom, full support to to fulfill their dreams at habang kaya ko, todo suporta ako sa kanilang dalawa. At kahit may girlfriend sila, todo suporta pa rin. So ayun. Siguro lagi ko rin sa kanila, huwag sila makakalimot magdasal. Yes. Sabi ko one day, hopefully,
kahit konti lang, sabi ko kay Lord Jesus Christ, Mama Mary, kahit konti lang, makakita lang sila, masaya na ako, masaya na rin ang mga anak ko. So yun ang hinihintay namin lahat tayo, Manang Tessie, Auntie Trilling. Sana kahit konti lang makakita, masaya na kaming lahat. At sasaya din ang buong pamilya natin. Yes. Nalala ko, may ginawang parang mini book sila Jason or Jeremy ata, yung Sightless Vision. Oo nga, meron silang ginawang I guess it's part of the thesis, mga ganun. Oo, meron silang club na pinuntahan. It's all visually impaired na community. So binigyan, ayan, it's an album na iba-ibang different types of illnesses of vision, of eye vision. So ayun, I'm just very proud of them. Ang gagwapo. Siyempre, lahat kayo gwapo. Sabi ko nga, Tito Chong, ang hirap naman nun eh. Bulag ka na nga, pangit ka pa. So yun, sa mga listeners, sa mga viewers, medyo ng oras natin eh. Talagang sa story pa lang, kita nyo, ang dami na napag-uusapan. So bago tayo mag-end, bago tayo mag-wind up ng episode natin, siguro nakita nyo kung bakit Decastro Strong Mamas. Kasi yung liver hereditary disease, galing po yan sa Decastro side. So, si Tita Chong, si Mama, si Tessa Villana, si Lola Trining, Lola Purita, mga anak nila, mga Decastro po sila. So, nanggaling po sa Decastro side. Pero doon, sa pagiging Decastro nila, nakita nyo yung strong personality ng mga parents natin, ng mga mothers na to eh. Na despite of what happened sa mga anak nila, hindi nila pinakita na sila yung unang bumigay, nag-give up. Pinakita nila yung strong sila para yung mga anak nila. Kaya kami dito nakatayo. Si Jason, si Jeremy, ako, si Jojo, si Francis, si Tito Erwin, Tito Ricky, Tito Lito, andito kami, buhay kami, nakatayo kami because of our parents, because of our mothers. Nakita namin yung strong personalities ng mga mothers ito na nandito nakasupport sa bawat isa sa amin. So before we end, gusto ko muna kayong tanungin, si Mama Tess, si Tita Chong, gusto ko kayong tanungin, ang question ko sa inyo, meron bang incidents or events sa buhay nyo? Not necessarily sa amin siguro. Yung sa buhay nyo, meron bang incident sa buhay nyo na mukhang imposibleng mangyari? I mean, mukhang imposibleng mangyari o matupad o matupad yung event na to or circumstance sa buhay nyo, mukhang imposibleng mangyari. But with God's grace, the impossible turned into possible. Ikaw muna, Mama, ikaw muna. Yung imposible, because of with God's grace, the impossible turned into possible. Yeah. Tungkol dyan, nag-migrate kami dito. Siguro all started from there. 1990. Wala kaming... Mga tig 2 minutes kayo, tig 2 minutes. Wala kaming dala, anything. No, nothing. Mga damit lang namin. Isa lang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na Lord, huwag kaming mapahiya sa mga may-ari ng bahay na tinitirahan namin. Na pinapaalis kami, wala kaming maibayad ng bahay. True enough, God is good until now. He is so faithful na nakakabayad kami ng bahay. God is using people to help us. Wala akong trabaho. And now, I am very, very proud now. I thought magiging impossible nga paano makakatulong sa akin ng mga anak ko. For a while, nag-work din ako dito. But then, nung naging senior na ako din, malabo din ang mata ko. Na ganyan, hindi na ako maka-work. But now, I am so proud. Yung impossible na inisip ko, naging posible. Because now, si Paolo, standing in front of you, he was a good basketball player before, and nakatapos graduate, and now, hindi humihinto ang anak ko to in working. And he is now taking care of me. Nakatira ako sa kanila ngayon, kanilang mag-asawa. Siya, yung bang impossible, blind, na gano'n, but now, the Lord made it possible. Kasi, hindi siya tumitigil. Kung ano mang resources, ang makukuha daw, he has a radio program, together with other friends, blind them. So, andun God raised him up. What is impossible that I thought before, the Lord made it possible for my son. And I am proud of him.
I am proud of my children. I am proud of all these people, mga pinsan ko, mga pamangkin ko. So, every time na nadi-discuss ito, hindi ko mapigil na hindi umiyak. And may I just take this opportunity. I thank God for my sister Chong and my tita Trini. She is always there for us. God is using them. And we are strong as mothers because nakita namin ang strong ng aming mga anak. Standing strong for us. And we will there be beside them, being strong as a mother for them. Yun. Thank you, Mama. Thank you, Ma, for being a strong mother. Thank you for the support. We love you. Kami magkakapatid, buong pamilya mo. We love you. Thank you. Love you too. So, yun. Sa'yo naman, Tita Chong, same question. Ano yung sa tingin mong mukhang imposible nang matupad ang mangyari, but with God's grace, the impossible turned into possible? I guess lahat ng mothers hanggang natin makatapos sila ng college. So, they completed their college with high honors. They went to regular school. They went as like a normal student. They stayed in a university, stayed in a dorm. They don't act like different from other children because they want to prove to the other children or to the other people that they are worth individual and they are more capable of doing things. Yes. I guess siguro hard work then and I guess siguro with the support of the family, support namin dalawang asawa ko and I guess the immediate relatives being supportive to them and not giving them negativity. We always give them full support, full positivity. Kasi ayaw namin pakita sa kanila yung pangit or yung masakit. Kasi alam na namin deep inside them may nararamdaman sila meron silang weakness o failure na nararamdaman na ayaw nilang pakita sa amin. Minsan masakit nakikita ko kasi minsan may mga maririnig ako sa eldest ko na nagpapatingin sa psychologist na ayaw niyang paalam sa akin. I guess siguro para to open up himself. And siguro that's also one way of opening up kasi hindi pa rin niya ma-accept yung nangyayari sa kanya. And eventually, I guess time passed by kasi they're both supportive to each other, like yung Jeremy and Jason. So, lagi sila nagtutulungan. They at least now, your question is, possible, make it impossible. They were able to buy their new house by their own means. Sabi na ayaw nila akong tumulong, ayaw niyang magbigay kami ng support. Kaya daw nilang gawin. So, okay, sige. So, as a mother, ako lang na nagtulong sa loob ng kanilang gamit. Siguro yung mga furniture, appliances, yun ang binili namin sa kanila. Pero yung hard work, ginawa nilang silang dalawa, nagtulungan sila makabili ng bahay. They share equal kung ano man yung initial deposit, payment, mortgage, silang dalawa nagtulungan. And I'm very proud of them. Saludo ko sa Panginoon dahil hindi nila pinabayaan ang aming mga anak. Yes. Ako rin, mababa din ang luha. Pag nag-usapan yung mga anak, ayun, lagi ako naiiyak. Kaya maski sa mga kaibigan ko, sa mga kaopisina ko, laging alam nila na lahat ng time ko, lahat dinidevote ko sa dalawa kong bata. Yeah. Kahit na sila malalaki na, dahil hindi na sila bata, they're all men already. Mas mataas pa sa akin
Malalaki pang katawan malaking katawan pa sa akin. So, ayun lang. Nagpapasalamat ako sa Diyos at hindi niya kami pinababayaan, hindi niya tayo pinababayaan, Manang TS, Manang Andy Training, Paulo. Yes. Basta maging matibay lang tayo as a unity, and just be strong. Strong in faith, strong in God's Spirit. Because God is good all the time. Amen. Amen. Tita Chong, we are so proud of you. Ganun din, kay Mama, kay Lola Trining, sa mga pagiging strong nyo for your children, para sa sarili nyo, for standing up. Sa mga support na binigay nyo sa mga anak nyo. Tita Chong, ganun din, kagaya Mama, ito rin yung chance na magbigay kami ng ako, personally, ng magpagpasalamat sa support na binibigay nyo sa amin. Sa lahat ng support na binibigay nyo for this family, for our family, for the Manyalak family, for the Castro family. We thank you so much na kahit marami kayong pinagdadaanan, you're always there for us. Si Lola Trining sa prayers at maraming salamat sa support ang binibigay niyo sa amin. God bless you. God bless you 1,000-fold. Sa lahat ng dreams niyo for you, for yourself, for your husband, for your marriage, for your children, na sana ibigay ni Lord lahat. Say din, Ma, I thank you kayong tatlo for opening up, for sharing a piece of your life with the audience, with the viewers natin. Maraming salamat sa time na binigay niyo sa amin. Thank you so much. We are all proud of you. We love you so much. Thank you. Sobrang touching story. Thank you din, Paulo. Anak. Diyan muna, ha? Diyan lang. So yun po, bago ko magtapos, narinig niyo po ang story ng De Castro family, ni Tita Chong, ni Mama Tessa Villana, and ni Lola Trining. Nakita niyo yung strength, yung pagiging strong ng mga parents na to for their children, sa mga anak nilang nabulag na. So sinasabi ko nga, kami pong mga anak ng mga De Castro, we are no longer PWD. We are now a person with, hindi na kami person with disability, we are now a person with different abilities. Hindi na rin kami handicapped because of our parents, because of our mothers. We are now handicapable with God's grace. Nandito nakatayo, nakabangon kami lahat. Lahat kami, kahit bulag, kahit visually impaired, andito nakatayo. Walang pabigat sa bawat pamilya. Ang sabi ko nga, God did not create us to become victims. Even our parents, even our mothers, hindi sila victims. God created us to be victors. Kaming mga visually impaired na anak and our mothers, we are all victors. We are not victims. We are victors. Bakit? Sabi sa John chapter 9 verses 1-3. Sabi po doon, may mga disciples naglalakad. May nakita sila kasama nila si Jesus Christ. May nakita silang blind man. Since birth, from birth, blind man from birth. Kinausap ng mga disciples si Jesus Christ. Sabi ng mga disciples, Rabbi, Jesus, who sinned? That man, that blind man, or his parents? That's why he became blind since birth. Sagot ni Jesus Christ, neither that man nor his parents sinned. That has happened to him so that the works of God might be displayed in him. Anong sabi ni Jesus Christ? Hindi daw yan nangyari sa kanya. Hindi daw nagkasala yung parents niya or yung anak yung bulag. Kaya siya nabulag. Nangyari yon dahil para maipakita ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bulag na yon. My point is, this has happened to me and to my cousins and to my titos. Ang pagbubulag na ito, so that the works of God might be displayed in us. And true enough, nadi-display ang kabutihan ni Jesus Christ ng Panginoon natin true sa buhay namin, true sa buhay ng mga magulang, ng mga nanay na namin, ng mga De Castro strong mamas. A blind love story, narinig niyo po ang pagmamahal nila sa aming mga anak na despite of our condition, andyan sila, full support sila sa amin. Yun po, maraming salamat sa aming mga magulang, sa aming mga nanay. We salute you. Before I end, I encourage everyone to please like, subscribe, and hit the notification button sa YouTube channel ko po. Ang YouTube channel ko po, I Am Pausible. I-A-M P-A-O-S-S-I-B-L-E. I Am Pausible. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel po. Please hit the notification button. And ganoon din po, kung meron kayong mga gustong, sa mga viewers natin, may mga gustong kumuha ng mga inspiration, motivational speaker, trainers for their companies, churches, organizations, schools, please don't hesitate na mag-comment sa
Facebook page ko po, Paulo Javellana, PaoloJavellana. Pwede po kayo mag-comment. Please like, follow, and share my Facebook page. Pwede po kayo mag-comment doon kung kailangan nyo ng mga speakers, trainers. Ready po kami sumagot. Please contact us sa 0927-1818-337. Kung wala naman po kayo magandang sasabihin, wag na kayo mag-comment. Again, I'm Paulo Javellana. You've been a great audience. Thank you, and to God be all the glory. Kita-kits ulit next Monday, 1 to 2 p.m. for another episode. And I am your host, and I am Possible.